Hello Ray everyone, good morning. So dito ko na ininit yung aming mga food guys kasi nagmamadali na kami kasi alis kami today. So hindi na kami ng fire dun sa fireplace namin. Ito yung first time na nagluto ako dito talaga ng umaga. Usually dun talaga sa aming stove. Since nagmamadali nga dito na lang. Dito na lang dininit itong tinapay. Siniko and Anika lang naman ang magtitinapay guys. So ito is nanggaling pa lahat sa Haviki guys. Pati yung mga itlog. Yan yung mga itlog na nakuha ko last time. Scrambled egg ko lang siya. Tapos lalagyan natin isa nitong canalas. Ito yung canalas to guys. O yung chicken pieces nga siya. Para siyang grilled. Tapos may flavor na rin siya guys. So initin ko lang siya. And, kain na tayo ng breakfast. Tapos, alis na tayo ng bahay. Breakfast na! Quick breakfast, guys. Kasi lalayas tayo. Okay ba? Hiva. Ano si? Kuha mo. Fine herbs. Hi. Hello guys. Good day. Nandito kami ngayon sa Lidl. Bili kami ng donuts and drinks for Anika. Sinundo namin siya sa school. And ngayon punta tayo ng ukay-ukayan din. Or kami lang pala kasi baka maraming tao doon. Magdadagdag lang kami ng ibang items. Daddy, ito tane. Let's get drinks in here. Magdadagdag lang kami ng items doon sa ukay-ukayan namin guys. Kasi pa-weekend na. So, pag pa-weekend is marami talagang customer. And bili tayo ng drinks. So movie bake ko. Halwat kasi. Can you see? No, take it. Ni Otakax. Can you see a movie bake ko? Ni, I can see. Ei uksi. Ei kaksi uksi. Okay, only upsi. So movie bake ko. Ni. Tapos, dalawang yafa guys. Bili tayo ng ganyan. And bumili din pala si Nico ng pizza for Anika. Kumuha din siya ng pizza. So punta na tayo sa cashier and bayaran natin itong ating donuts. Sobrang tangkad na ni Anika guys. Konti na lang, malampasan niya na ako. Ako na lang talaga ang pandak sa amin. Kaluin ako, pandakiers. Nico was asking me, am I going to bake something? Yeah, that is a cake yeast. Cake yeast ang tawag dyan guys, or hiva. Pero kalahati lang ang gagamitin ko nito kasi masyado tong malaki. Or ano, basta depende. So yan lang binili namin dito sa Lidl guys. And alis na tayo soon. So ito na yung aking ukay-ukay guys. Mga bago pa talaga to ba? Wala, naiwan ko yata yung iba sa bahay. Hindi pala, ito na pala lahat. Yan. So, lakad na tayo papunta dito sa Setori. And hopefully guys, makabenta talaga kami dito. Pero so far, yung first week, okay naman siya. Maraming tao dun sa loob guys. Tapos yung ibang paninda ko, nahalin na siya. So dapat magdala pa ako ng konti siguro bukas or after 2 days kasi ngayon wala nang space doon. Dito naman most of the stuff na mabenta is yung mga branded, tapos yung mga gamit sa bahay na mga bago pa talaga kasi yung mga gamit na binenta ko guys, mga bago pa kayon and nasa mga boxes pa talaga yun. Hindi ko na kasi nagagamit yun kasi ayoko nga na maraming gamit sa bahay kaya hindi ko yung dinidisplay. Dito tayo sa Rusta guys kasi may bibilin ako dito kung nakasale pa yung kanilang lupa. Malapit na to doon sa Haviki pero hindi lang ako mag Haviki today kasi marami pa kami pagkain sa bahay saka na kapag naubos yung pagkain. Anika, come here. Tapos meron silang mga nakasale dito na bulaklak guys na pang ano siya, pang spring na mga bulaklak and pang Easter na mga bulaklak kasi nalanta na to. Ayan o yung mga daffodils guys.
Pero maliliit siya. Hindi siya yung malalaki. Pinakuha ko si Anika ng cart. Can you see an egg? Yeah? Is there an egg? Egg. Hahanap daw si Anika ng kids toothpaste. Where's the kids toothpaste then? Ubus na daw yung toothpaste niya, guys. That one? Okay. Meron ng laman yung kanyang cart, guys. Toothpaste niya. Maghanap pa tayo dito. Dito naman, mga pangkusina nila. And meron silang maraming utos. Utos. It means bago, guys. Yan o. Mga pang sprinklers. Parang napakita ko na to last time. Tapos dito din, oh. Meron na naman silang mga lamps dito. Pero napakanipis naman ito, eh. Mga ganito din yung binenta ko, guys. Pero mas makapal yun ito. Sobrang nipis. Daming ano dito, guys, oh. Yung mga gamit na pang spring, mga pang decor, yung mga pang parvike, ano yun? Parvike pang lounge, pang port, na mga pang terrace ba? Na mga decorations. Ayan, mga furnitures, mga pillows. Marami na sila ditong mga anik-anik. Daddy, there's a grilly, oh. Meron silang grill dito, guys. Meron mas gusto kalagay yung ano, uling. Yung ganito ba, oh? Yung uling talaga, oh. Ang ganda tong ganito, yung uling talaga. Hindi gagamitan ng electric or ng gas. Iba pa rin pag uling, guys. It's na a ano. dinosaur egg. Where? There's no dinosaur egg. Yeah, this one. Can you buy this one for me, Daddy? 20 euros lang daw meron si Nico. Hindi to 999. It's 300 euros. Uy. Diyos mio, kama. Eh, you can raise it up. Yan. You can lift it up. And put down. This is nice, no? It's very nice. 300 euros. Kaya lang ako kwarta, guys. Uy. This one, Daddy, 229. It's like 70 euros less. Maybe that big one is better. It's just 70 euros less. But yeah, consider natin yung ating mga kapirahan kapag namimili tayo, di ba? Tingin-tingin lang din kami dito, guys. Hindi tayo bibili. Uy! Diyos mio. Dami nilang mga tanim-tanim dito na binebenta din. Bili tayo nitong lupa, guys. Kasi tatanim ko yung I will plant some of the potatoes that I have there. Just to maybe this one, Daddy. Yeah, Yosemite Haviki. Sabi, hindi ko mapunta daw yun sa Haviki. Totoo yun, guys. Punta yan sa Haviki or tapon lang nila yan. Ang ganda ng tanim na to, guys. Tignan nyo. Uy, kagwapa man sa bulak. Guwapa man siya, guys. Mahal man, uy. Tag 4. Tingnan nyo to, guys. Mani to. Ito yung mani kagaya ng ginagawa nating adobong mani. Yung ganitong mani dito, pinapakain nila yan sa ibon. Kain sa ibon. But it can get rust. No, but it's take longer than just for wooden. But it will rust. Not even it's get rust means it take longer time than if it's just for wood. It's get rusted. Nandoon si Anika, guys, naghahanap siya ng something sweets. Sobrang daming pwedeng pagpilian dito ng mga kutkutin. Good morning, guys! Andito na sa labas si Pimo kasi medyo maganda na ang weather. Pwede na siya magstay sa labas. Pero mamaya sa gabi, guys, ipasok namin yan. Andito si Nico kasi pupunta siya ng forest, magka-cut siya ng trees
para sa aming firewood. Tapos ako din guys, is pupunta din ako ng gubat. Pero hindi ako mag-cut ng trees kasi I don't know how to do that one. Mabigat na trabaho yan, no? What was the problem that don't have enough hands? Not enough hands? You don't want me to help you? No. Oh, sana lang daw. Kita nyo guys, sunny na guys. Pero wala nang snow. Pimo is there. Ayan, so, kita na talaga yung lupa guys. Diba? Ang bilis lang. Sana naman, di na mag-snow ulit. So ngayon, pupunta din ako ng gubat guys. Sabi ko kay Nico, ibalik na ako na kung sinina na ako. Ano labunon na unta ni. Sabi ko, ibalik ko na lang to kasi punta lang naman akong ng gubat. Tapos baka pagpawisan lang ako ng bongga. Kasi maglalakad tayo doon. Ibalik ko na lang para mamaya ko na lang sa labahan. Ipit sa labunon ani. Ay! Yun. So tara, punta tayo ng forest. And meron tayong check sa gubat. Wala na rin masyadong yellow dito sa forest guys. Ayan ang itsura oh. Meron pa sobrang konti na lang. Pero mostly is natunaw na talaga. Kasi sobrang init. What's the temperature today? It's 6 degrees. In Finland, when it's 6, it's already warm, guys. But when it's your first time to be in Europe, 6 degrees is still cold. But this is already very warm for us. Tapos, it was yesterday, it was plus 16, no? It was very warm. In the sun, that I think because our winter is there in the south side. No, but it was yesterday when I checked the... Look, there's already flowers growing. Yesterday when we were going to Lami, I checked from the car. It was plus 16. Okay. Oh yeah, it can be like that. Nanyo, diba? Summer is here. Ice spring. Ice spring. This is not summer. Spring first, guys. Spring muna tayo, tapos mag-summer. We have a 4th season. Yeah. Our summer and spring is almost the same. Yellow's favorite is Late summer. Winter, no leaves. No, I don't like that one. That's not my favorite season. When it's very white, it's beautiful though. Yan, may mga snow pa sa gilid. Pero konti na lang talaga masyado. Yan. So tayo doon sa forest, guys. Ito na yung forest road. Dito ako nag-mushroom hunting last time, oh. Pero wala pa kasing mushroom ngayon kasi mga chanterelles. Sa ano pa yun, guys? Sa summer, late summer till autumn yun, yung mushroom hunting. Yan. Wala pang mga dahon ang mga puno. Pero mabilis na lang yan pag ganyan yan. Pag ganito ang weather, tapos naaarawan sila palagi, or medyo warm talaga ang weather, mabilis na lang yan. Buhay agad yung mga dahon-dahon nila. Magsisilabasan din yan. Tapos marami na ring ibon ngayon dito sa Finland na nagsidatingan. Ito yung forest dito na mushroom hunting place ko. Ito dito. Pero pinutol na nila yung forest, guys. Daddy, oh, this is newly cut, Daddy, this forest. In the summer, yeah, we'll visit there. Gubat, gina mo ginabuhi, guys. Gubat, guys. Among sakyanan di pa cleaning na mo, no. Hala, guys, na arang na po kay kahugaw. Sabi kayo, wag na yan ipalinis. Mahal magpalinis, kami na lang maglinis talaga. Nasa bukid talaga nakatira, guys. Sa countryside ay abog jud kay siya. Dito may mga yellow pa dito, pero sobrang konti na lang, oh. Sa side na lang talaga siya. Tapos tinanggal na rin nila yung mga orange na poles para ano, yung mark ba kung saan yung kanal, kasi kanal naman kasi yan dyan. Yung kanal nila dito, hindi man yan maanuhan ng tubig kasi ano man, wala man masyadong tubig dito, guys, na ano magstay kasi nga marami mang puno. Wala, Daddy, oh, they cut already this forest.
It's, uy. Hopefully they don't cut my Salaisos Pike yet. Or my secret places. Kahanap na naman ako ng mga places ng mushroom ko kapag na-cut nila yan. At wala tayong magagawa. Hindi man sa atin yung gubat na yan. Dito na tayo guys sa forest nila Nico. Si Nico is umakyat na doon sa taas, pero iniwan lang yung sasakyan namin dito sa baba kasi hindi makaakyat doon ngayon kasi nga moist ang ground and lapok daw, eh hindi man 4x4 tong sasakyan namin, no. Andito tayo guys kasi kapag ganito season, tawag nito, nagmelt ang snow tapos palaging sunny. Ay, tingnan nyo, spring na talaga guys. May mga bulaklak na, oh. Yung mga tumubo na talaga ng mga bulaklak doon sa ground. Pero close pa sila. And usually kapag meron ng mga pussy willows, ay meron na talagang pussy willows. Yung mga first blooms ng mga puno o yung mga tanim ba. Dito tayo. Actually ito dito, kinaniko na to guys. Ginawa niya tong field before. Tinamnan niya ito dito ng, kasi tawag ano eh, oats. Tinanim niya lang para sa mga deer, pagkain ng mga rabbit, ganyan. Yan, may pussy willows na talaga. Ito kasi yung season na tubo na yung mga first mushroom dito sa Finland. Yan, oh. Sobrang ganda. Sobrang ganda ng pussy willows guys. Tingnan nyo. No. Yan, oh. Oh, diba? Sarap putulin nito, iuwi sa bahay, lagay doon sa table. Wala pa dalang kuan. Ang putol. At ganitong area kasi yung tumutubo, yung mga areas na nakat nga na puno. Tapos yung na-destroy yung ano ng lupa ba, mga lubak-lubak na bitaw. Pero wala mo na ako nakita pa. Tapos yun kasi guys, mahirap din siyang hanapin kasi nga nakatago talaga din siya. Kailangan mo ng malaking mata talaga for that din. Kasi mag-blend talaga din siya sa nature kasi color brown siya na mushroom. Yung shape niya is parang utak. Wala man ako makita doon. Eh. Dito daw tingnan lang man natin. Kaya hindi ako nagdala ng knife or anything. Kasi, check lang naman natin. Pero meron na talagang mga blooms, oh. Yung mga wildflowers ba. Tingnan nyo to. Yan, oh. Oh. Diba? Meron ng mga blooms. Pero yung hinahanap ko guys, hindi ko man makita. Kasi nakita ko dun sa Finnish group na meron na sa ibang lugar. Kahit nga sa Middle Finland meron na. Last year nakakita ako noon pero ilang piraso lang ang nakita ko. Pero sobrang saya ko na noon kasi sobrang hirap na kasi talagang makita. Unexpected ba na doon siya tutubo sa lugar na yun. Sarap ng init ng araw eh. Usually sa mga bato na areas, diyan sila tutubo. Pero yun nga, nakatago nga sila kasi nga yung mga dahon color brown, yung ground is brownish ang color. Mahirap siyang hanapin. Na hindi na ako sanay maglakad sa gubat guys. Ilang buwan tayong nagpahinga sa mushroom hunting. Di nataanad-anig binakta size forest. Hirap talaga siya hanapin ba. Kaya talaga sabi ko kay Nico, ay, unya na nakulabhan niya akong t-shirt kay maadtos ako sa forest. Kasi pagpapawisan talaga ako nito pag maglalakad ako dito kasi alam niyo naman ako hindi ako mapalagay. Naririnig ko na yung chainsaw ni Nico. Wala ako
ako makita talaga. As in. Ay, I just hope this year guys makakita ako ng maraming ganun. Gusto ko talaga makakita ng mga sobrang daming ganun guys. Masarap siya tama mushroom. Sobrang konti lang yung nakita ko last year and nung niluto ko siya. Sus, wala na lang yung muta. Ay, sobrang liit na lang talaga niya. Ito dito guys, tingin nyo lang, wala siyang tanim na puno pero tinamnan na namin to 3 years ago. Meron ng mga birch trees dito na puno na tinanim namin pero they are still very small, hibernating pa lang. Kaya pagdating ng summer, pakita ko to sa inyo yung area na to. Puro lang ito green, puro lang siya kasagbutan. Pero may mga puno na yan siya dyan guys. Like ito. Ito, birch tree ito guys. Ito mga birch trees. And marami ditong vadelma or yung raspberries. Wild raspberries. Wala talaga ako makita nun. Usually sa open area kasi yan sila. Tapos mga ganito ba yung naingon anak ba o mga lupa-lupa guys. So wala dyan kayo makitaan. Pero yung sa ibang lugar talaga, uy marami. Dito sa amin wala man masyadong. Corvaceae ang tawag namin doon. Yun is very poisonous siya na mushroom. But when it's prepared properly, it's edible. And dito sa Scandinavia, sa Finland lang yung kinakain. Sa ibang countries dito sa Scandinavia, hindi siya allowed. Dito sa Finland, it's a delicacy. Mga ganitong area kasi talaga yan siya tumutubo. Oh. Wala man ako makita dito. Eh. Kasi usually yung mushroom na yun tumutubo siya kapag mayroong lupa nga na ano siya na ganyan ba o na destroy yung structure ng lupa, hindi siya patag, hindi siya ano naglubak-lubak ba yung ana oh. Tapos usually sa mga forest na nakat. Ito nakat ito na forest 2-3 years ago. And I'm hoping na meron. Pero wala talaga dito. Pero meron tayong mga nakita guys, mga flowers man. Tingnan nyo oh. Oh, may mga blooms na. Today is ano, medyo cold yung breeze ng hangin. +3 ay +6. Pero kaya na ano, mag t-shirt na lang. Magdala lang tayo ng jacket no, for in case di malaman ang weather dito. Bago-bago. Ito yung sinasabi ni Nico na hindi magandang daanan ng sasakyan. Hindi ba 4x4 ang sasakyan natin no. Malubok to diri. Oh. After kasi ng winter magaganyan ang lupa oh. Lapok siya ba? Yan nagbuots gud mi kay nihibalan. Lapok gid siya ma-stuck mi diri akong nag-ano talaga kami kasi dito meron pang ice na nagme-melt. Kasi guys, yung lupa frozen din talaga yan siya. Usually yung mga mushroom na yan guys, sa mga ganitong area siya tumutubo oh. Wala man oy. Dito sa forest nila Nico kay good mushrooms lang talaga na mamahalin ang tumutubo. Yung chanterelles tsaka sopilo lang talaga. Pero hindi pa ako nakakita dito sa forest nila nung black chanterelle. Ganyan siya na area ba oh. Wala man talaga ako makita. Uy, baka meron, di ko lang talaga siya nakita. Ayaw nila magpakita sa akin. Pero madali mo lang siya ma-recognize kasi ano siya, para siyang utak ang shape. Nawala talaga guys. Na ganus ako kita og daghan ingon ato. Check namin dun mamaya sa kabilang gubat kung meron pagbalik ni Nico kasi konti na lang din yung gasolina namin. Sabi niya wag daw ako mag-drive kasi baka hindi kami makauwi. So hintayin ko lang siya. 1 tank lang naman yung gagawin niya kasi nga tawag nito hindi kaya ng kamay ni Nico guys, na madaling mapagod yung kamay niya kasi meron siyang problema sa kamay ngayon. Kaya 1 tank lang daw yung gagawin niya, so mga 1.5 hours
yung gagawin niya para meron talaga kaming kahoy pagdating ng winter. This coming winter na naman. But yeah, meron na tayong nakita ng signs ng spring and it's very good, and yung lake is slowly melting na rin talaga siya. Pero dito yung pond nila guys is frozen pa rin yung pond nila. Pakita ko sa inyo. Ito dito guys, kinaniko to dati before. Yan may bahay dyan sa likod. Dyan yung bahay ng kanyang pinsan. Pero hindi na sa kanila yan, binenta nila. Kita niyo yung white pond yan dyan guys. Frozen pa rin yung pond nila. Yan yung tubig ang galing dun sa kanal. Oh. May agas-as ng tubig galing sa kanal guys. Kasi dito may kanal yan dito. Yan yung tubig na nanggagaling sa loob ng gubat. Tapos yung tubig na yan pupunta yan doon sa pond. Ayan. Ito dito kinaniko to dito guys hanggang doon pa sa likod. Hindi ko alam guys gaano kalaki. Maganda sana kung may drone ba para makita nga natin ang itsura sa taas. Kasi for sure it's very nice kasi nga napaka-lush ng forest nila, lalo na itong forest na ito dito guys sa likod. Kung saan ako nakakapanguha ng mga sobrang malaking mga chanterelles. Diyan yun. Sabi ko sa kanya, wag niya munang putulin yan. Pero okay pa naman daw sabi niya, but maybe in couple of years kailangan din niyang putulin para ibenta, tapos tamnam na naman ng bago. Yan. Sobrang tahimik dito, wala ka talagang marinig dito. Wala ka marinig dito magchismis guys. Yeah, sobrang ganda ng weather as in. Dito na natin tatapusin guys. Wala man tayo nakitang mushroom din. Tingnan natin in couple of weeks or days, baka meron ako makita, and of course kukunan ko na video para sa inyo, para mapakita ko sa inyo yung mga mushrooms na yun. Kasi spring yan siya, tumutubo. And kapag springtime, pag ganito, umiinit nga ang araw guys. Sarap ng feeling. Tapos saka naglalabasan yun kasi moist ang ground. Tapos umiinit ang malamig. Ganun. Ay, hopefully makita ako ng ganun guys. Salamat sa inyong lahat guys sa patuloy na panonood ng aming mga videos. I'm so amazed na yung video ko na nag-share ako guys about my past. Hindi nyo ako ginudge or ano. And I'm so happy na na-share ko talaga yun. Just so amazed na sobrang dami pala sa mga subscribers ko ang open-minded din talaga, and alam mo yung napaka-understanding nyo. Feeling ko guys, nagkaroon ako ng maraming lakas ng loob talaga nung nabasa ko lahat ng mga comments nyo, and I really appreciate all of it. Sobrang natutuwa talaga ako guys. Natutuwa kami palagi kapag may mga comments kayo na iniiwan sa mga videos na pinopost namin daily, and it feels so amazing na we are able to interact with you kahit na malayo kayo, kahit dito lang sa YouTube. Actually, I use YouTube more than Facebook kasi sa Facebook guys, wala kasi yung ads or wala kaming income from that kasi hindi naman kasali ang Finland doon sa mga countries na paid ni Meta. So sa YouTube lang talaga ako, and I have my own social media accounts sa Facebook, yung personal, pero minsan lang din talaga ako mag-post dun, sobrang dalang. Nag-scroll lang ako, tingin-tingin, pero sa YouTube lang talaga ako guys nag-focus. And I really enjoy it. Thank you so much sa inyong lahat guys sa patuloy na pagsuporta sa amin, and sa pag-encourage sa amin to make more videos for you to watch. And natutuwa naman talaga kami na kayo din is na-appreciate nyo talaga yon ng marami. Salamat sa inyong lahat. Paulit-ulit guys, magpapasalamat ako, and lalong-lalo na guys na nung na-post ko yung about sa past ko na ganun ang nangyari sa akin. Hindi ko kasi madetalye siya ng lahat, but brutal talaga siya guys, pero I went through it, and I'm kinda very happy now and satisfied kung ano yung buhay ko ngayon. Simple lang, pero alam mo yun, walang masyadong drama, walang away, ganyan. Yun naman kasi talaga ang pinakagusto ko nun, and I'm so happy na
ganito nga, nasa isang peaceful na lugar kami ngayon ni Anika, and we are both blessed guys na Nico is there, Nico's family is there, my family is there. Tapos kayo din of course na nanonood sa amin. Marami pong salamat sa inyong lahat talaga, paulit-ulit. Ingat kayo palagi guys. We will see you next time. Hey hey!